Inaasahang aabot sa 2 milyon ang bibisita sa Manila North Cemetery ngayong Undas, kaya naman mas hihigpitan daw ang seguridad sa sementeryo. Sa Manila South Cemetery naman, libo-libo na ang nauna nang dumagsa ngayong araw para hindi na raw makipagsabayan sa buhos ng mga tao sa weekend. Live mula sa Manila South Cemetery, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, dahil tumapat nga sa weekend, yung mismong araw ng Undas, inaasahang doble pa yung dami ng bilang ng mga dadalaw sa mga sementeryo. Kaya naman ngayon pa lang, ang ilan sa ating mga kababayan inagapan na yung posibleng aberya na kanilang mararanasan sa pakikipagsiksikan. Kaya ngayon pa lang ay dumalaw na sila sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Isang Manila North Cemetery sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit 1 milyong katao ang nagtungo rito. At ngayong Undas, posibleng dumoble pa raw ang bilang ng mga pupunta rito. Kaya naman puspusan ang ginawang paghahanda ng pamunuan ng sementeryo ngayong taon. Kasi tingin ko yung holiday po, hindi siya holiday ng Friday. Kaya tingin ko Sabado at Linggo, grabe yung pumunta rito. Kanina dagsa na ang mga tao sa Manila North Cemetery. Ayaw raw kasi nila makipagsabayan pa sa buhos ng tao sa mismong araw ng Undas. Kaya naman sinamantala na nila ang mas maluwag na sitwasyon ngayon. May high blood din ako, hindi ko kaya pag makapal ang tao. Nihingal din ako eh. Hindi na kami pupunta ang auno. Ay, di rin Apo. Ados na uli. Ados. Bakit? Parang namin sumabi dahil sa dami nga ng tao. Marami na ring mga tindahang matatagpuan sa loob at labas ng sementeryo. Mas pinaigting na rin daw ang seguridad sa sementeryo. Meron na raw kasing mga nagpapalipas ng gabi rito simula kahapon. Naka-standby na rin ang pulisya at nakahanda na ang mga ambulansya at truck ng bumbero. Minomonitor rin daw ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang nasa 3,000 katao na naninirahan dito. 3,741 ang isa. Sila lang nakatira dito. Opo, sila po yung makapasok dito. Pag wala po silang ID, hindi po sila makapasok. Maaaring pumasok. Sa Manila South Cemetery naman, dagsa na rin ang mga taong bumibisita sa kanilang mga yumao. Ngayong araw umabot daw sa 30,000 katao ang nagpunta sa sementeryo. Ayon sa ilan naming nakausap, mas taimtim daw kasi ang paggunita sa araw ng mga patay kapag kaunti lang ang mga tao. Pag mismo nga uno, ang dami-dami ng tao. Ayun lang. Tsaka hindi naman din porke hindi na kami dumadalo. Palagi naman kami pumupunta dito. Malaking tulong din daw ang computerized verification area para sa paghahanap ng puntod ng inyong kaanak. They asked for the death date or date of death and the name. And then about 10 seconds, okay na. Ang 83 anyos naman si Lola Elena, pinili rin ngayong araw dalawin ang kanyang yumaong mga kaanak habang kakaunti pa raw ang mga tao. Ako na lang po natitira mag-isa sa bahay. Namatay na po mga kapatid ko. Ngayon na pa ako nakapunta. Mga tatay ko patay na rin sa mga kapatid ko. Para naman daw sa mga hindi makakadalaw sa kanilang mga yumao sa araw ng Undas, pwede raw umarkila ng tagalinis at tagapintura ng mga nicho. Nagwawalis. Niwawalis ho namin yun. Tapos pag may pipinturahan. Pag may babarnisan. Kano pong bayad nyo? 100 lang ho isang buwan. Hinigpitan na rin ang seguridad sa loob at labas ng Manila South Cemetery. Tomorrow po darating po yung peace and order natin like Kapulisan, Philippine Army, Elite Force nang galing ng MTPB. Doon sa Oplan Cup natin para masiguro na hindi sila nagdala ng mga kutsilyo, mga stereo na maliliit para hindi makadisturb ng dadalaw dito sa araw ng Undas. Naka-white alert naman ang mga government hospitals sa araw ng Undas. Ayon sa Department of Health, bagamat kakaunti lang naman daw ang mga kaso ng mga pasyenteng dinadala sa ospital tuwing Undas, mabuti na rin daw ang maging handa. Kailangan kasi nakahanda lahat din ng hospital natin for possible problems na pwede mangyari sa mga lugar na like cementerio. Like pwede magkagulo, pwede magkaroon halimbawa ng although far yung idea na ba stampede or what, ready dapat yung mga ospitals.
Jessica, sa araw na ito ay isang gate lamang yung nakabukas. Pero bukas ay bubuksan na yung 2 gate dito sa may South Drive at magkakaroon na rin ng partition. As a matter of fact, mapapansin nyo na yung mga fence dyan o yung mga barricades para hiwala yung pasukan ng lalaki at ng mga babae. Kada oras na rin yung isasagawang pag-iikot ng mga otoridad para mapanatili yung kaayusan dito sa sementeryo. At Jessica, sa mismong araw ng Undas, sa November 1, bubuksan na yung 2 tulay na mag-over the baco dun sa may Jupiter at sa Kalayaan Street. Jessica? Alam mo, Maris, sa panahon ng Undas talaga natin makikita yung masidhi nating pag-aalala at pagpapahalaga sa mga yumao nating mahal sa buhay. Kasi alam na natin yan, talagang pahirap, lalo na dyan sa Manila North at Manila South Cemetery. Pahirap talaga bago makapasok yung mga kababayan natin dun sa kanilang mga nichong pupuntahan. Siksikan dyan pa lang sa entrance, ano? Pero taon-taon pa rin, ganun pa rin, hindi nababawasan yung dami ng tao, dumarami pa nga. Tama, Jessica. Gaya nga ng sinasabi o yung inaasahan daw, dodoble pa dahil natapat nga sa weekend. At karamihan sa ating mga kababayan, nagsiuwian pa sa mga probinsya. Kumbaga, tradisyon na ito. Dito nakikita yung Filipino values, so yung Filipino culture, na yung pagpapahalaga natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaanak, na kahit nawala na sila, ay patuloy pa rin yung pagdalaw natin kahit na ano pa yung hirap na maaaring pagdaanan, talagang dadalawin natin sila para ipakita yung ating pag-alala sa kanila, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Mariz Umali.